Sumali ako sa Project Bright nung grade 3 po ako. Natuto po ako magbasa. Dati po hindi pa po ako marunong magbasa. Dahil po sa Project Bright, natuto na po ako magbasa. Tsaka malaking tulong po sa akin yung Project Bright. Natuto po ako magbasa ng mabilis tsaka malakas rin po. Tsaka natuto rin po akong magsulat ng mabilis. Example, pencil. P-E-N. Pinagsasama po equals pen. Tapos yung seal, C-I-L. Pinagsasama rin po equals seal. Tapos pinagsama po yung pen tsaka seal equals pencil. Ako po ay may anak ngayon na nag-aaral po dito sa FBR Phase 3 ng grade 5 po. Malaki pong naitulong ng Project Bright sa anak ko kasi po ngayon ay mabilis na po siya nakakapagbasa, natututo na rin po siya magbasa. Ngayon po, naging bright ang kanyang future kasi po na tulungan po siyang magbasa at ngayon po ay masigla na po siya sa pag-aaral. Anak ko po kasi dati, sobrang mahiyain. Ayaw niya nakikihalubilo sa iba, ayaw niya nakikipag-usap. Nung natuto po siya through Project Bright, alam niya na po yung mga tunog, alam niya na po kung paano niya i-express yung feelings niya through words. Tapos naiintindihan niya na po lahat nung itinuturo ni teachers. Naku, ang inspirasyon ko talaga dyan, yung mga struggling readers from the district oral reading test results. There are almost 1,282 struggling readers from the poor based on the oral reading test. Yun talaga ang nabothered ako na sabi ko, paano ba magkaka-bright future itong mga bata na to? So yun, nung naisip ko na yung bright, bigyan ko nga to ng acronym. Yun, nabuo yung bridging gap through helpful tools. So, based on the CRLI results ng 2024-2025, nakita namin na merong 22.42% ng struggling leaders. And then, on the beginning of the school year. After that, using the Project Bright approach at yung interventions na meron kami sa school, so na-zero out namin siya. So 0 low emerging at meron na lang kami natirang ng 1.47% para sa high emerging. Sa Project Bright, tinututukan namin sila na mga struggling readers through the use of the helping tools. Kasi nga, bridging gaps through helping tools. So si teacher gumagawa ng mga tools na suited dun sa learner's level or reader's level. So, yun ang aming extra effort sa kanila. Ay napakahalaga po na ang principal ay supportive kasi po ang mga teachers ay namomotivate. Nagkakaroon po sila ng motivation. Kahit po yung minsan po naiisip namin, naku, ayoko nang gawin to, yung bagay na to. Pero po, dahil mabait yung principal namin at sinusuportahan kami, ikaw na mismong teacher ang mahihiya na hindi sumunod. Siguro po maipapayo ko yung pakikipag-usap sa mga guro kasi po napakahalagang bagay o sangkap ng isang namumuno kung paano ituring o kausapin yung mga guro, ipaliwanag ko ano yung programa, ano kahalagahan, ano ang magiging epekto. Kailangan po maipaliwanag ng maayos at hindi lang po para sa mag-aaral, kundi sa kabuuan ng paaralan ang epekto nito. Napakalaki po ng gampanin ng local government unit sa pagsuporta sa mga paaralan sapagkat ang mga libro na ibinibigay sa mga grade 1 at kinder pupils namin ay binibigay na mismo, inuuwi na ng mga mag-aaral. And to mention, meron din kaming support. The municipality of Norsagaray subsidized the electrical expense ng bawat school, both elementary and secondary, sa buong Norsagaray district. Yung incentives na yun galing sa aming local government through our mayor, Merlin Hermar, na ibinigay sa aming mga nag-serve sa Project Bright. And then, personally, siyempre, nakadagdag sa aming mga panggastos
lalo na sa pag-produce namin ng kung ano man ang kailangan namin sa mga learning materials. Ay nako, napakahalaga niyan. Alam nyo ba na talagang kami, LGU, ay talagang priority namin ang edukasyon. At eto nga, ang mga public school na talagang todo ang suporta namin, lalo na itong Project Bright. 1,282 na ngayon ay 0. Kaya nagmamalaki talaga kami na LGU na yung binibigay na suporta na budget, yung fund, ay sulit na sulit talaga. Ayun. At tuloy-tuloy ang suporta ng LGU basta sa edukasyon. Dahil di ba sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang ating bayani, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kaya dapat sa maliliit pa lang, natuturuan na ng tama. Di ba? At syempre, nakasuporta tayo dyan. Laging kakambal yung assessment na tingnan mo ano ba ang resulta yung ini-implement mo. Hindi magiging fruitful or productive yung project nang walang monitoring, close monitoring, ma'am. Sa monitoring po ng Project Bright, hiningi po namin yung tulong ng ating mga master teachers. Sila po talaga yung mga talagang nagpabasa sa ating mga pupils mula grade 1 to grade 6. Talagang inassess nila mabuti, pinabasa nila isa-isa yung mga bata, at nagkaroon po kami ng monitoring tool at score sheet kung saan doon po namin nire-records yung kanilang mga reading level. Nagko-conduct po kami ng district oral reading test after ng Carla na beginning of school year. Doon namin nakukuha yung mga bilang ng aming mga law emerging. Natutukoy din namin kung sino yung mga batang law emerging. Then, pagdating ng December, nagkakanta kami ng mid-year oral reading test kung saan pinababasa nga ng aming mga master teachers, yung aming mga struggling readers. Then, pagdating naman po ng end of school year, nagko-conduct din po kami ng post-oral reading test para po malaman namin kung talaga bang natutong bumasa yung aming mga bata. Then after po ng ORT, saka po kami nagko-conduct ng end of school year na Carla. Natutuwa lang po ako na na-recognize kami. Na hindi namin alam na yung ginagawa namin, malaki ang impact. Kapag tuloy-tuloy ang pagtutulungan at suporta mula sa LGU down to the district level, then to school and to other stakeholders, community, parents, and NGOs pati, sama na natin, to teachers, and learners will be readers. No more struggling readers. The school cannot survive for itself. Ang tulong ng community, stakeholders, parents, particularly lahat po ng mga tao na nakapaligid sa loob ng paaralan, ay sa loob at labas ng paaralan, malaki yung role. Bilang proponent ng Project Bright, talagang natutuhan ko na pag may magandang hangarin ka, ipagpatuloy mo, huwag kang panghinaan ng loob. Kasi kung pinanghinaan ako ng loob, baka until now, yung mga batang nangangailangan ng makabasa, ay hanggang ngayon talaga sila ay mga bilong pa rin sa high or low emerging, right? Ito pong watch your step, kapag di po naintindihan, di po kayo makakakyat ng maigi, tas madudulas pa po kayo. Kaya po dapat naintindihan yung ginabasa natin.